napakabuti mo. At Lord, marapat na itaas ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya ngayon po, sa gabing ito, patuloy po tayong magpuri. At patuloy po natin damin ang presensya ng Panginoon sa gabing ito. At patuloy po natin ideklara, no? Talagang patuloy nga tayong nagpupuri sa Panginoon. Hindi dahil sa mga mabubuting pagpapala na natatanggap natin, kundi dahil ang Diyos natin ay siya nga, no? Sabi sa awit, no? Sabi niya sa kanyang salita, no? Ako ay ako nga, no? Talagang ang Lord ay siya ay mabuti, siya ay tapat, dahil talagang napakabuti niya, no? Hindi niya may kakatwa ang kanyang sarili, ang kanyang pag-ibig, no? Para sa atin. Kaya sa oras na ito, patuloy po natin na awitan ng Panginoon na talagang buong pasasalamat at buong puso, na talagang ang nais natin ay mapapurihan lamang ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, Lord. Sinasamba, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We praise you, God. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Minsan pa nga po. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa mga pagkapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Patuloy po natin awitan ng Panginoon sa gabing ito. Hallelujah! Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Sa mga po, bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa
mga pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Minamahal kita, sinasamba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita. Minamahal, minamahal kita. Sinasamba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita. Minamahal kita. Sinasamba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita. Minamahal, minamahal
sinasamba kita. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Hallelujah, Lord. Tunay nga, Panginoon, minamahal ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon, dahil ikaw ay ikaw, Panginoon. Marapat ka lamang, Panginoon, pag-alayan ng aming buong hinga, Panginoon, ng aming buong buhay, O Diyos. Sapagat, Lord, tunay nga, ikaw ay dakila, ikaw ay tapat, ikaw ay makapangyarihan, Panginoon. Hindi namin kailangan ng rason para purihin ka, para mahalin ka, Panginoon, sapagat sapat na, O Diyos, ang iyong mga katangian para, Lord, mapurihan ka, para sambahin ka, para itaas ka, Panginoon. Sapat na, Panginoon, ang iyong dakilang pagmamahal at kabutihan at katapatan sa amin, Lord, upang mahalin ka namin, O Diyos. Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat kami naglilingkod sa Diyos na buo ng pagmamahal, na buo ng kabutihan, at higit sa lahat na Diyos na buhay na patuloy gumagawa at kumikilos, Lord, sa aming mga buhay. Lord, salamat po, Panginoon. Binubuhay ka namin, nadakila ka namin sa gabing ito, Panginoon. Lord, patuloy po kayong kumilos sa Diyos sa kabuuan pa ng aming gawain sa oras na ito, Lord, sa bawat panalangin namin mamaya. Sa salita po ninyo ngayon na amin pong pagbabahaginan, Lord, sa gabi ito, Lord, dalangin ko patuloy po na pagkilos ninyo sumaamin, Panginoon, Lord, matanggap namin, Panginoon, Lord, ang panibagong sigla na nagmumula sa inyo, panibagong kalakasan, kapayapaan, kagalakan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Lord, salamat po. Pinupuri ka namin, sinasamba at sinadakila. Lord, sa iyo ang pinakamataas na kapurihan at pasasalamat. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Sa Diyos po ang papuri, mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ganyan mo isang sabbo sa ako. Hallelujah. Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam natin sa buhay natin ito, magpapasalamat tayo sa Panginoon sa buhay natin sapagkat kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Kung wala ang Diyos, hindi tayo makapagpatuloy sa paglilingkod. Kaya purihin ang Panginoon sa bawat isa sa buhay natin sapagkat alam natin dahil sa kalakasan ng Panginoon na binigay sa atin, dahil sa patnubay niya, sa gabay niya, sa atin araw-araw, nakakapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya. Kaya purihin natin ang Panginoon habang may buhay tayo, habang may hininga tayo, dito sa daigdig na ito, huwag talaga nating kalimutan ang ating Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoong Diyos, siya lang ang ating kalakasan, siya lang ang ating tagumpay, at siya lang ang ating pag-asa. Kaya purihin ang Panginoon sa gabi ito, sapagkat binigyan na naman tayo ng pagkakataon ng Panginoon na magkatipon. Bagamat online to, pero alam natin, bagamat online to, yung pangako ng Diyos, nananatili yun. Na sabi niya, 2-3 na nagkakatipon sa kanyang banal na pangalan, siya ay nasa ating kaligitnaan. Kaya mga kapatid, mapapaniguro natin dahil ang Diyos natin tapat, sa gabing ito, kasama natin ang Diyos. Kaya huwag tayong malungkot
ano man ang dinadanasan sa buhay natin, huwag tayong manghina, kundi magpatuloy tayong lumaban sa buhay. Sapagkat alam natin, buhay ang ating Panginoong Diyos. Alam natin na hindi siya natutulog. Alam natin na tutulungan niya tayo sa lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay. Kaya purihin natin ang Panginoon. At sa gabing ito, bago tayo magsimula sa ating pagbulay-bulay sa salita ng Panginoon, sa pangangaral ng salita ng Panginoon, manalangin tayo. Dakila naming Amang Diyos, sa gabing ito, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na binigay mo sa amin, Panginoon. Kami nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat sa oras na ito, Panginoon, nandito po kami, Panginoon, nagtitipong po kami, Panginoon, para sa iyong karangalan, para sa iyong pangalan, Panginoon. At salamat, Panginoon, sapagkat hindi namin ito magagawa kung wala ang tulong mo, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, na binigyan mo po kami puso, Panginoon, na parati kang nasa aming puso, na hindi talaga namin kinakalimutan ang iyong gawain, hindi namin kinakalimutan kung gaano ka kabuti sa amin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkilos mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. At Lord, sa gabing ito, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, kung salita mo na aking dadalhin sa gabing ito, Panginoon, na ito'y maging pagpapala sa aming lahat, Panginoon. Pagpalain mo po kami lahat na makakarinig ng salita at tulungan mo po kami, Panginoon, na bawat salita na aming narinig na hindi ito lalabas sa aming tinga, kundi papasok po sa aming puso, sa aming isip, at ito'y, Panginoon, mananatilo sa aming buhay hanggang ito'y malakaran namin, masabuhay namin, Panginoon, sapagkat yan po ang kalooban mo, Panginoon. Hindi lang kami tagapakinig ng salita mo, kundi tagatupad ng salita mo. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Pagpalain mo itong salita, Lord, binabalik ko sa lahat ng kapurihan sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sa gabing ito, mga kapatid, ang pamagat ng aking mensahe sa gabing ito ay mamuhay bilang Kristiyano. At ang key verse natin makikita sa Romans chapter 12 verse 9. At sapagkat alam natin, mga kapatid, sa buhay na ito, importante na mamuhay tayo bilang Kristiyano. Sapagkat alam natin sa panahong ito, mga kapatid, nandito na tayo kasi sa last day. At alam natin yung sinabi ng Panginoon sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 na sa huling araw magiging masama ng panahon at marami ng mga tao na talagang magiging masama na. Ibig sabihin, hindi na kumikilala sa Diyos. At marami rin, sabi doon sa huling araw, hula din ng Panginoon sa kanyang hula na darating ang panahon, maraming mga Kristiyano na hindi na makikita sa kanila yung kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Ibig sabihin, bagamat Kristiyano sila, pero hindi na sila namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya sa gabing ito, ito yung tatalakayin natin, pag-aaralan natin bakit importanteng mamuhay bilang Kristiyano. Sapagkat alam natin, sa buhay na ito, tinawag tayo ng Panginoon na maging tagasunod. Ang ibig sabihin, maging Kristiyano. Sapagkat alam natin, ang totoong Kristiyano talagang sumusunod. Ang totoong Kristiyano talagang namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga sa atin, hindi mahalaga kung ano yung narinig mo. Mahalaga yung narinig mo na isinasabuhay mo. Yung talagang pinakamahalaga sa buhay ng Kristiyano. Sapagkat pag ikaw, Kristiyano ka, nakarinig ka ng salita ng Panginoon, alam mo yung salita ng Panginoon, alam mo yung katotohanan ng salita ng Panginoon o gaano kaganda ang salita ng Panginoon, pero kung hindi ka naman namumuhay ayon sa salita ng Panginoon, tandaan natin, magiging walang kwenta ang pamumuhay natin bilang Kristiyano. Sapagkat ang pagiging Kristiyano, hindi yan nakasalalay kung maganda yung pakiramdam mo. Ang pagiging Kristiyano, hindi yan nakasalalay kung maganda yung buhay mo o sagana ka sa pagkain. Ang pagiging Kristiyano ay nakasalalay yan sa Panginoon. Nakasalalay yan sa salita ng Panginoon at nakasalalay yan sa pananampalataya.
sapagkat ang Panginoon talaga hindi naman talaga siya tumitingin sa atin na wala lang. Ang tinitingnan talaga ng Panginoon sa atin kung tayo ba bilang isang Kristiyano talagang namumuhay tayo na totoong Kristiyano. Sapagkat alam natin maraming mga tao ngayon Christian, sabi nga ni Gandhi nga si yung yung sikat na Gandhi sa India, 'di ba? Sabi niya, I like Christ, pero hindi niya nagugustuhan yung mga Kristiyano na tagasunod ni Kristo. Sabi niya, gusto niya si Kristo pero yung mga tagasunod ni Kristo, hindi niya gusto. Bakit sinabi ni Gandhi yun? Kapag nakita niya, maraming mga tao na nagsasalita tungkol sa Diyos, nagsasalita, napakaganda pag magsalita, napakaganda mangaral, napakaganda alam yung salita ng Panginoon, pero hindi naman nakikita yung buhay ni Kristo sa kanilang buhay. Kaya nga, sabi nga ni Gandhi, gusto niya si Kristo pero hindi niya gusto yung mga followers ni Kristo. Kaya tayong mga anak ng Panginoon, bilang mga anak ng Panginoon, bilang mga tagasunod ni Kristo, kailangan mamuhay tayo talagang bilang Kristiyano. Sapagkat kung hindi tayo mamuhay bilang Kristiyano talaga, hindi tayo maging totoo sa ating sarili, yung pagiging Kristiyano natin bilang tagasunod ni Kristo, pag hindi tayo namuhay ng tama, walang kabuluhan. Kaya ito yung pag-aaralan natin sa gabing ito. Sabi dito sa key verse natin, dito sa Romans chapter 12 verse 9, sabi dito na Apostol Pablo, magmahalan kayo ng tapat. Iwasan ninyo ang masama at laging gawin ang mabuti. Pag sinabi kasing Kristiyano, kailangan nakikita yung pagmamahalan sa isa't isa. Pag sinabi kasing Kristiyano, ay umiiwas sa kasamaan. Pag sinabi kasing Kristiyano, ay gumagawa ng mabuti. Sapagkat yan yung ibig sabihin ng Kristiyano. Ibig sabihin, nakikita yung pagmamahalan, nakikita yung tawag nito, yung gawang mabuti, nakikita rin yung tawag dito, nakikita din yung pag-iwas sa kasalanan. Sapagkat alam natin, kung gagawa tayong mabuti, nagmamahalan tayo pero hindi naman tayo umiiwas sa kasalanan, magiging walang kwenta yung pagiging Kristiyano natin. O kaya tayo yung mga Kristiyano na talagang gumagawa tayo ng buti, nagmamahalan tayo pero hindi tayo umiiwas sa kasalanan, magiging walang kwenta ang pagiging Kristiyano natin. Sapagkat kailangan yung pagiging Kristiyano makita lahat yung katunayan, yung ebidensya sa pagiging Kristiyano, lalong-lalo na sa panahong ito mga kapatid. Tandaan natin mga kapatid, malapit nang dumating ang Panginoon at ang tinitingnan ng Panginoon yung mga tao lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga dito, pag sinabi nating mamuhay bilang Kristiyano, ang ibig lang sabihin nun ay kailangan makita sa iyong pag-iisip, sa iyong salita, at sa gawa na naaayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat maraming mga Kristiyano ngayon na yung lumalakad nila sa Panginoon pero yung isip niya wala na sa Panginoon, nasa sanlibutan na. Kaya nga pag sinabi nating mamuhay bilang Kristiyano, dapat yung isip natin nakatuon sa Diyos. Kaya nga dito sabi sa Colossians chapter 3 verse 2, sabi dito, doon ninyo ituon ang isip ninyo at hindi sa mga makamundong bagay. Sapagkat pag ikaw Kristiyano ka, pagkatapos yung isip mo nakatuon sa makamundong bagay, useless lang ang pagiging Kristiyano mo. Ano ba yung sinasabi ditong makamundong bagay na dapat talagang tanggihan ng mga tao? Dapat talagang iwasan ng mga tao. Sabi nga dito sa Romans chapter 1 verse 28 hanggang 29, basahin nga natin dito sa Roma. Sabi dito na Apostol Pablo, at dahil ayaw talaga nilang kilalanin ang Diyos,
hinayaan niya sila sa kanilang kaisipang hindi makapili ng tama. Kaya ginagawa nila ang mga bagay na hindi karapat-dapat. Naging alipin sila sa lahat uri ng kasamaan, kalikuan, kasakiman, at masasamang hangarin. Sila'y mainggitin, mamamatay tao, mapanggulo, mandaraya, at laging nag-iisip ng masama sa kanilang kapwa. Sila'y mga chismoso, chismosa. Yan ang dahilan bakit tayo tinuturuan ng Panginoon na ang isip natin ituon sa Diyos. Sapagkat pag ang isip natin hindi natin ituon sa Diyos at hindi natin siyang kinikilala bilang Diyos sa ating buhay, ang sabi ng Panginoon, hahayaan niya tayo na mapunta sa kasamaan. Kaya maraming tao yung mga iniisip nila, puros walang kwenta. At itong pinabasa natin, ito yung mga bagay na walang kwenta na ayaw ng Diyos na isipin ng tao. Sapagkat ang gusto ng Diyos na isipin natin yung mga bagay kung saan nakatira ang ating Panginoon. Yung mga bagay na nakakabuti sa lahat. Yung mga bagay na nakakatibay sa bawat Kristiyano sa kanilang pamumuhay. Sapagkat alam natin, pag ang tao ang iniisip lang masama, talagang sa ayaw sa gusto mo, makakadawa talaga sila ng kasamaan. Sapagkat may kasabihan nga dito sa mundo, kung ano ang iniisip mo, yun ka. Kung sino nagpokontrol sa isip mo, yun ang magiging Panginoon mo. Kaya pag ikaw kinontrol ka ng isip mong masama, ibig sabihin, sa ayaw mo sa gusto, ang Panginoon mo si Satanas. Pero pag ang isip mo kinontrol ng Diyos at ang mga isip mo yung makalangit na mga bagay lamang, tandaan mo, ang Panginoon mo ay ang ating Panginoong Diyos. At tandaan mo, walang tao pwedeng magbago sa kanyang sarili kung hindi niya kikilalanin ng Diyos. Walang tao kailanman na pwedeng magbago ng buhay kung hindi siya lalapit sa Panginoon. Kaya nga pag tayo lumapit sa Panginoon, pag tayo kinilala natin ang Panginoon at yung isip natin tinutuon lamang natin sa Panginoon, tandaan natin, hindi tayo hahayaan ng Panginoon na mapunta sa kasamaan. Hindi tayo hahayaan ng Panginoon mapunta sa mga isip na makamundo. Hindi tayo hahayaan ng Panginoon na tayo kontrolin ng kasamaan, sapagkat yung mga taong kumikilala sa Diyos at ang iniisip walang iba kundi ang Diyos, yun yung mga tao na iniingatan ng Diyos, pinapangalagaan ng Diyos at tinutulungan ng Diyos. At tandaan natin mga kapatid, sa buhay na ito, wala tayong magagawa kung hindi tayo susunod sa patakaran ng Diyos. Wala tayong magagawa kung hindi tayo susunod sa aral ng Diyos. Sapagkat sa buhay na ito, importante yung aral ng Diyos na sinasabuhay natin. Kaya nga yung unang mundo, kung babasahin mo sa Genesis chapter 6, verse 1 to 5, makikita mo dun bakit ginunaw ng Diyos ang mundo sa unang panahon. Kasi bakit? Nakita ng Diyos na ang isip ng tao pawang kasamaan na lamang. At tandaan natin, ito na rin yung panahon natin ngayon, sa last day na tayo, ang hula ng Bible, yung mga tao, pawang kasamaan na lang ang iniisip. May mga Kristiyano, tawag dito, kalayawan na lang ang iniisip. Kaya nga, sa ating mga Kristiyano, kung alam natin yan ang mangyayari sa last day at ngayon nandito na tayo sa last day, dapat mag-ingat tayo. Sabi ko nga, hindi tayo niligtas ng Diyos para mapahamak, pero maraming mga Kristiyano mapapahamak. Bakit mapapahamak? Dahil ba pinabayaan nila ang Diyos? Dahil ba pinabayaan sila ng Diyos? O dahil ba nagkulang ang Diyos? Kailanman ang Diyos hindi siya pabaya. Kahit kailanman ang Diyos ay hindi nagkulang.
Sino ang nagkulang? Pag tayo nawawala sa landas ng Panginoon, nawawala tayo sa kalooban ng Diyos, walang ibang nagkulang kundi tayo. Kasi bakit? Ayaw natin siyang kilalanin araw-araw. Pag sinabing kilalanin kasi araw-araw, ang ibig lang sabihin nun, pinamumuhay mo yung kalooban ng Diyos. Kaya nga tandaan natin, kaya nga si Joshua, tinuruan ng Panginoon eh. Sabi ng Panginoon kay Joshua, hindi naman si Joshua tinuruan ng Panginoon na maging gaano kagaling na leader. Joshua, ganitong gawin mo para maging leader ka na magaling. Hindi. Ang itinuro sa kanya ng Diyos, ano? Bulay-bulayin mo yung salita ko araw at gabi para masunod mo at magtatagumpay ka at uunlad ka sa buhay. Yun ang sikreto sa buhay Kristiyano. Kung gusto tayong mamuhay bilang totoong Kristiyano, dapat yung isip natin nakatuon lang sa Diyos. Yung isip natin nakatuon lang sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi dito sa Hebrew chapter 12 verse 2, ituon natin. Sabi dito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Bakit kay Jesus? Sapagkat si Jesus, habang tinitingnan mo si Jesus, talagang mapapabuti yung buhay mo. Habang tinitingnan mo si Jesus, magkakaroon ka ng pag-asa. Habang tinitingnan mo si Jesus, magkakaroon ka ng kalakasan. Sapagkat si Kristo, yan talaga ang ibinigay ng Diyos sa atin na dapat nating yung isip natin, yung buhay natin, ituon natin sa Kanya sapagkat siya lang ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Kaya nga sabi ng Bible, sino ang magtatagumpay sa mundong ito? Sila lamang nananampalataya kay Kristo Jesus. Tandaan natin sa buhay nito. Kaya nga tayo nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Hindi tayo nag-aaral dito para lang sa knowledge o para magkaroon lang tayo ng knowledge sa salita ng Panginoon. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sapagkat gusto nating makasama ang Diyos. Gusto nating maranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Gusto nating magtagumpay sa buhay. Yan ang dahilan. Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon. Sapagkat alam natin, hindi tayo magtatagumpay sa buhay na ito. Hindi tayo kalulugdan ng Diyos pag hindi tayo mamuhay na ayon sa kalooban ng Panginoon. Isa sa kalooban ng Panginoon, yung isip natin, ituon natin sa Diyos. Maraming mga tao ngayon, baliktad eh. Tinutuon nila yung isip nila sa makamundong pagnanasa. Yung iba naman, tinutuon nila yung isip nila sa problema nila. Sa kakaisip ng problema nila, lalo silang natatakot. Sa kakaisip ng problema nila, lalo silang tawag nito, nawawalan ng pag-asa. Bakit hindi natin i-practice na yung isip natin, ituon natin sa Diyos? Sapagkat alam natin sa ayaw, sa gusto natin, ang problema darating talaga sa buhay ng tao. Kristiyano ka man, hindi ka Kristiyano, ang problema darating sa buhay ng tao. Talaga lahat ng mga makamundong bagay darating talaga sa mundo, sa buhay ng tao. Pero pag ikaw namuhay ka talaga sa salita ng Panginoon, talagang ang Diyos ang magkokontrol sa buhay mo at ang Diyos ang tutulong sa iyo na yung isip mo talagang mapix lang kay Jesus, sapagkat alam natin pag ang problema tiningnan natin, lulubog tayo. Pag ang mundo tiningnan natin, lulubog tayo. Pero pag tayo tumingin kay Kristo Jesus, talagang aangat tayo. Aangat yung buhay natin, aangat yung pamilya natin, aangat yung kinabukasan natin, sapagkat walang iba ang nagbigay sa atin ng assurance. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga niya, pumunta ako para bigyan kayo ng buhay, buhay na may kasaganaan. Yan ang pangako ng Diyos. Ano pang pangako ni Kristo? Hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko kayo iiwan. Tutulungan ko kayo. Bakit sinabi ni Kristo yan? Sinabi ni Kristo yan sa mga taong sumusunod sa Kanya.
Kaya nga kung babasahin mo yung John chapter 8, verse 31 to 32, anong sabi ni 31? Ang sabi ni Jesus, tinawag niya yung mga alagad niya, mga nananampalataya sa kanya. Anong sinabi ni Jesus? Sabi niya, kung kayo mananatili sa aking aral, sabi ni Jesus. Sa ibang version, mananatili sa aking salita. Ang sabi ni Jesus sa mga taong nananampalataya na nananatili sa kanyang salita, ang sabi ni Jesus, tunay nga kayo ay aking mga alagad. Pag sinabing alagad, tunay nga tayo daw ay Kristiyano. Kasi pag ikaw Kristiyano ka, nananampalataya ka, pero hindi ka naman sumusunod sa aral ng Panginoon, tandaan mo, hindi ka tunay na Kristiyano, hindi ka tunay na alagad. Ang tunay na alagad, hindi lang nananampalataya kay Kristo Jesus, kung hindi talaga yung buhay niya, yung buong pagkatao niya, talagang doon nakasalalay sa salita ng Diyos, doon nakasalalay sa aral ng Diyos. Kaya nga pagdating sa 32, ang sabi nito, at ang katotohanan magpapalaya sa inyo. Sinong papalayain? Yung mga tao na ang buhay nakatuon lang sa salita ng Panginoon. Kaya tama yung tinuro ng Diyos kay Joshua. Kaya nga, simple ang Panginoon simple lang. Gawin mo lang ang gusto niya. Siya na ang bahala sa iyong magpaangat sa buhay mo. Gawin mo lang ang gusto niya. Siya lang ang bahalang magpala sa buhay mo. Maraming mga tao, paglapit sa Diyos, ang inuuna pagpapala Sa bagay, ang pagpapala hindi naman masama. Pero kung yan ang uunahin mo sa Diyos, hindi ka kailanman makakakuha ng pagpapala. Sapagkat sabi nga ng Panginoon, ang Diyos, alam niya yung mga puso na lumalapit sa Kanya. Kaya nga, ang gusto ng Panginoon, parati nating unahin siya. Pag sinabing unahin yung kalooban niya, sapagkat alam ng Panginoon, pag inuna mo yung salita ng Panginoon, inuna mo sa buhay yung salita ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, talagang magtatagumpay ka sa buhay. Kaya yung mga tao, yung isip niya nasa salita ng Panginoon, magtatagumpay sa buhay yun. Kaya sabi dito, kung totoo talagang namumuhay ka bilang Kristiyano, kailangan yung isip mo nakatuon lang kay Kristo. Nakatuon lang. Ano man ang ginagawa mo, nakatuon lang talaga kay Kristo. Sanayin mo yan, mga kapatid. Yan din ang tinuro ng Panginoon kay Joshua. Talagang bulay-bulayin natin yung salita ng Panginoon hanggang masabuhay natin. Sapagkat sa pamagitan nun, uunlad tayo. Kasi sabi nga, pag ang yung tao nakatutok yung isip niya sa salita ng Diyos, nakatutok sa Diyos, at alam natin yung salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang salita ng Diyos, kayang magtapyas yan sa mga ugali mong hindi maganda, kayang tanggalin niya yan sa buhay mo, sapagkat yung salita ng Diyos talagang nakakapagbago ng buhay. Kaya walang mga tao na yung isip niya nakatuon lang sa salita ng Diyos na hindi na bago. Tingnan mo si Joshua. Si Joshua, talagang umunlad ang buhay ni Joshua. Bakit? Sapagkat yung tinuro sa kanya ng Diyos, talagang ginawa niya. Hindi lang pinakinggan niya, kundi isinabuhay niya at naging maunlad ang buhay niya. Pangalawa, sabi nito, pag sinabi nating mamuhay bilang Kristiyano, dapat yung salita ng Diyos, pinamumuhay natin. Dapat yung salita ng Diyos, doon tayo kumukuha ng tawag dito yung payo. Maraming mga tao kumukuha ng payo sa taga-sanlibutan, kumukuha ng payo sa mga salita ng mga taga-sanlibutan. Di ba magaganda na? Pero tayo, mga anak ng Diyos, tinuturuan tayo na yung salita ng Diyos, doon tayo kumuha ng ikabubuti ng buhay natin. Kung gusto kang payo, salita ng Diyos ang hanapin mo. Kaya nga sabi dito, kung totoong namumuhay ka bilang Kristiyano, dapat yung salita ng Diyos pinamumuhay natin. Sapagkat alam natin, yung mga taong namumuhay sa salita ng Diyos ay magiging mapalad. Kaya nga sabi dito sa Revelation
chapter 1 verse 3, sabi dito, mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit ng mangyari. Anong sabi ng Panginoon? Pag ikaw nakikinig ka at bumabasa ka ng salita ng Panginoon, at dahil nakikinig ka sa Diyos, bumabasa ka sa salita ng salita ng Panginoon, dahil ang gusto mo, matupad mo yan, gusto mong ipamuhay yan, ang sabi ng Panginoon, mapalad ka. Bakit? Tandaan natin, yung mga taong namuhay sa salita ng Panginoon, talagang umasinso yung buhay. Wala kang makikita sa Bible na yung mga taong namuhay sa salita ng Diyos hindi umasinso o kaya naging kawawa. Sila David, namuhay sa salita ng Panginoon. Nakita natin yung buhay ni David. Umangat siya. Nagmula siya sa taga-alaga ng tupa, naging hari siya. Diba? Si Job, namuhay sa salita ng Panginoon. Anong nangyari kay Job? Bagamat dumanas siya ng maraming problema, pagsubok sa buhay, dinanasan ni Job. Pero dahil namuhay siya sa salita ng Diyos, hindi niya binitawan yung salita ng Diyos, pinanindigan niya, ipinamuhay niya yung salita ng Diyos. Ano nangyari kay Job? Talagang lahat ng nawala sa buhay niya, dinoble ng Diyos na binalik sa buhay niya. Kaya mapalad talaga yung mga taong namumuhay sa Diyos eh. Kaya hindi talo yung mga taong namumuhay sa kalooban ng Diyos. Hindi talo yung mga taong namumuhay sa salita ng Diyos. Sapagkat hindi tayo nagsasalita dito na hindi totoo. Nakikita natin yan sa Bible. Kahit sa buhay ninyo, kayong mga namumuhay ng tama sa harap ng Diyos, di ba? Inaangat yung buhay nyo. Totoo eh. Hindi sinungaling ang Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, pinagpapala niya yung mga taong at ginagawa niyang mapalad yung mga taong lumalakad at ipinamumuhay yung salita ng Panginoon. Sapagkat alam natin, maraming mga tao ngayon, yung salita ng Panginoon, pinipili na nila kung ano ang gusto nilang sundin. Tandaan natin, ang salita ng Panginoon, ibinigay yan para sa ating kabutihan, para tayo maging karapat-dapat sa Panginoon. Kaya nga sa 2 Timothy ba yun at 3:16 ba yun, na yung salita ng Panginoon ibinigay para tayo pagsabihan, tayo turuan ng tama, para maging equip tayo sa gawang mabuti. Kasi yan ang layunin ng Panginoon, kaya ibinigay niya yung salita ng Diyos. Binigay sa atin yung salita ng Diyos sapagkat walang ibang mabuti na ibinigay ng Diyos sa atin, walang iba yung salita niya, sapagkat yung salita niya ay buhay. Di ba? Kaya nga sabi sa John chapter 6 verse 63, yung salita ko ay espiritu at buhay. Kaya yung mga taong nakikinig, ipinamumuhay yung salita ng Diyos, magiging mapalad sapagkat yung salita ng Diyos ay buhay yun. Yung buhay mo magkakaroon ng talagang pagbabago. Walang mga tao na nakinig at lumakad sa salita ng Diyos na hindi na bago. Sino lang yung mga hindi na bago? Yung mga taong nakinig lang, pero binawala yung napakinggan nila. Tayo mga kapatid, kaya tayo nag-aaral sapagkat gusto natin pagpalain tayo ng Diyos. Wala pa akong nakitang tao na ayaw pagpalain. Wala pa akong tao na nakita na ang Diyos, ang buhay niya ayaw nila pagpalain. Tandaan natin mga kapatid, pag tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, pagpapalain tayo ng Diyos eh. Hindi ibig sabihin wala ka ng problema. Kasi hindi naman, wala ka naman mababasa sa Bible na pag ikaw naging Kristiyano, mawawala yung problema mo.
Ang sabi nga ng Panginoon, pag ikaw maging Kristiyano ka, mararanasan mo yung nararanasan ni Kristo. Pero ang kagandahan lang, pag ikaw naging Kristiyano at na pinamumuhay mo yung salita ng Panginoon, talagang ililigtas ka ng Diyos sa lahat ng mangyayari sa buhay mo. Kung wala kang pera, hindi hayaan ng Panginoon habang buhay wala kang pera. Bibigyan ka ng pagpapala ng Diyos. Kung may sakit ka, hindi alang araw-araw magiging masakitin ka, kundi papagalingin ka ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos hindi siya sinungaling. Lahat ng nangyayari sa buhay ng tao may dahilan. Kaya nga mga tao, pag tayo, nagkakasakit tayo, minsan na sinasabi natin, parang iniwan na ako ng Diyos. Tandaan natin, hindi ibig sabihin tayo rumaranas ng sakit, problema, iniwan na tayo ng Diyos. Pag tayo nakakaranas yan, dapat maging maligaya tayo. Sapagkat totoo yung sinabi ng Panginoon, hindi lang tayo tinawag para manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, kundi tinawag tayo para rin maghirap para kay Kristo Jesus. Kaya nga, yung paghihirap kay Kristo Jesus, hindi yan pasakit, kundi siya pribilehiyo yan sa bawat Kristiyano. Kaya pag ikaw Kristiyano ka, sumusunod ka sa kalooban ng dumadanas ka ng klase-klaseng problema, klase-klaseng pagsubok sa buhay, magpasalamat ka. Ibig lang sabihin yan, naka sa tamang landasin. Tandaan mo, matakot ka kung ikaw namumuhay ka sa sanlibutan, pero dumadanas ka ng mga pagpapala at walang tawag dito, walang nagsasabi sa iyo, walang Holy Spirit na nagtuturo sa iyo, anak, huwag ka nang gumawa kasi kasalanan yan. Matakot ka, baka hindi ka anak ng Panginoon. Kasi sabi na nga ng Panginoon, ang anak niya, ang totoong anak niya, dinidisiplina niya. Sa anong paraan? Kung babasahin mo yung Hebrew, di ba, Hebrew chapter 12 ba yun? Makikita mo doon yung sinabing disiplina, anong gagawin sa iyo? Tayo dinidisiplina tayo ng Panginoon. Sa anong paraan? Hinahayaan tayo ng Diyos na dumaan sa mga pagsubok sa buhay. Parang disiplina yan sa atin para maging matatag tayo na Kristiyano, maging matatag tayong mga anak ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa buhay na ito, kailangan na talagang ipamuhay natin yung salita ng Diyos. Huwag nating hayaan na tayo tagapakinig lamang. Huwag nating hayaan na yung salita ng Panginoon ay mawalang kabuluhan lang sa buhay natin. Tandaan natin mga kapatid, yung salita ng Panginoon kaya nabigay yan sa atin. Bakit? Sapagkat nagbuhis ng buhay si Kristo sa ibabaw ng krus. Kaya yung salita ng Panginoon napunta sa atin. Sapagkat sabi nga ng Panginoon, sa pasimula pa siya'y salita at yung salita nagkatawang tao at umipon sa mga tao at siya naging ilaw. Sapagkat yung salita ng Diyos, siya yung ilaw. Siya yung ilaw sa mga anak ng Diyos. Kaya nga sabi ni Kristo, kung gusto tayo magkaroon ng ilaw, sundin natin yung ilaw. Sino ba yun? Si Kristo. Kasi pag sinunod natin si Kristo, magkakaroon tayo ng ilaw. At pag hindi natin sinunod si Kristo, hindi tayo magkakaroon ng ilaw. Kaya nga sabi ng Bible, magiging mapalad tayo eh. Kaya nga anong sabi ni payo ni Apostol Santiago sa atin? Ang sabi ni Apostol Santiago dito sa Santiago chapter 1 verse 22, ang sabi niya ito, wag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin ninyo ang sinasabi nito dahil kung hindi, dinadaya lamang ninyo yung sarili nyo. Kaya nga, ito yung tawag nito, payo ni Apostol Santiago sa atin. Tayong mga nakikinig sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, pag hindi natin isinasabuhay ito, dinadaya lang natin yung sarili natin. Ang ibig lang sabihin mo, parang sinabi mo, tinanggap mo si Kristo na wala lang. Tinanggap mo si Kristo na walang nangyari sa buhay natin. At tandaan natin, pag tinanggap natin si Kristo na walang nangyari sa buhay natin,
sayang lang ang pagiging Kristiyano natin. Sapagkat maraming mga tao ngayon tumanggap kay Kristo hanggang ngayon, hindi pa rin nababago yung buhay. Hanggang ngayon, yung buhay nasa sanlibutan pa rin. Kaya maraming mga Kristiyano hindi nababago kung ano yung ugali nila, hindi pa sila Kristiyano at naging Kristiyano sila. Ganun pa rin ang ugali nila kasi bakit? Tinanggap lang nila si Kristo. Pero hindi nila tinanggap yung salita ni Kristo. Tandaan natin ang pinaka-importante, yung salita ni Kristo. Yun ang tanggapin natin, yun ang ipamuhay natin. Sapagkat ang totoong tumanggap kay Kristo, yung talagang sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi ni Kristo, kung mahal ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. Sapagkat importante yung salita ng Diyos na masunod sa atin. Ano ba ang pakinabang natin pag tayo sumunod sa salita ni Kristo? Ang sabi nga dito sa Matthew 7:24-25, kaya sabi niya dito, kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyon na bato. Nang umulan ng malakas, bumaha, umampas sa malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo to sa matibay na pundasyon. Kaya ano bang pakinabang natin pag sinusunod natin ang salita ng Panginoon? Pag sinusunod mo yung salita ng Panginoon, sinabubuhay mo, anong mangyayari sa iyo? Anumang pagsubok sa buhay mo, hindi ka kayang sirain. Anumang problema na darating sa iyo, talagang lalampas lang yan sa iyo. Anumang mga paghihirap na dananasin mo, talagang magtatagumpay ka. Bakit? Sapagkat itinayo ka sa ibabaw ni Kristo. At tandaan mo, pag ikaw itinayo sa ibabaw ni Kristo, ang sabi ng Panginoon, sino ba yung mga itinayo sa ibabaw ng bato? Walang iba kundi yung iglesia niyang totoo. Walang iba yung totoong Kristiyano. Sabi nga ng Panginoon, itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw nitong bato. At yung kapangyarihan ng Hades, hindi mananaig sa kanya. At ibibigay ko sa kanya yung susi ng langit. Kaya yung mga taong sumusunod sa salita ng Panginoon, yun yung tunay na itinayo sa bato. Yun yung tunay na kasama sa iglesia ng Diyos. Yun yung tunay na binigyan ng authority ni Jesus. Na sabi ni Jesus, anuman ang kalagan ninyo sa langit, dito sa lupa, kakalagan doon sa langit. Kaya yung kaaway, pag nirebuke natin sa pangalan ni Jesus, talagang lumalayas. Hindi dahil magaling ka, kung hindi dahil ikaw ay nakatayo sa bato, walang iba kundi si Kristo Jesus. Ikaw talaga ay kabilang sa iglesia ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, hindi madaling pumasok sa iglesia ng Diyos. Maraming mga tao nagsasabi, madaling pumasok sa iglesia ng Diyos. Tandaan natin, ang sabi nga ng Panginoon, lahat gustong sumubok na makapasok sa daan na yon, pero konti lang ang makakapasok. Bakit? Ang makakapasok lang sa iglesia ng Diyos, walang iba kundi yung mga taong pinamumuhay yung salita ng Diyos. Pag hindi mo ipinamumuhay ang salita ng Diyos, bagamat nanampalataya ka kay Kristo, anong sabi ni Kristo? Walang mangyayari sa buhay mo. Kaya nga totoo yung sinabi ni Kristo sa John chapter 8 verse 31-32. Basahin na lang yun, di ba? Sinabi ko na yung kaganina sa inyo. Yun ang totoo. Kaya nga sabi niya, tinawag niya yung mga lingkod niya, yung mga mananampalataya. Bakit kaya niya tinawag yun? Gustong ipaalam ni Kristo, kahit na mananampalataya ka sa Panginoon, pero kung hindi mo man sinusunod yung aral, hindi mo sinusunod yung salita ng Diyos, talagang hindi ka tunay na alagad. Pag sinabing hindi ka tunay na alagad, hindi ka tunay na Kristiyano. Pag sinabing hindi ka tunay na Kristiyano, hindi ka kabilang sa iglesia ng Diyos na buhay. Palagay ko kaibilang ka lang sa church.
Kagaya sa pinagtitipon na natin, baka kabilang ka lang sa World of Faith. Tandaan natin mga kapatid, gusto nating makabilang sa totoong iglesia ng Diyos na buhay. Walang iba kundi yung katawan ni Kristo. Walang iba yung tunay na mananampalataya. Kaya nga sabi ko nga, importante ipamuhay ang salita ng Panginoon. Bagalagay ko, maraming mga tao, kaya nga may mga pilosopo, alam na namin yung salita ng Panginoon. Alam na namin yung mga teaching na yan. Pabalik-balik na lang yan. Tumanda na kami, narinig na namin yung mga teaching na yan. Pero tandaan mo mga kapatid, kung ikaw talaga ay matalino, dapat makigaya ka kay Joshua. Si Joshua, alam na niya ang salita ng Diyos sapagkat kasama niya si Moses araw-araw at si Moses talaga ang Diyos nagsasalita kay Moses at katunayan si Moses, siya yung inutusan ng Panginoon na magdala ng 10 utos. Alam na ni Joshua yun, pero magtataka ka, anong sabi ng Diyos sa kay Joshua? Bulay-bulayin mo araw-gabi. Huwag mong sabihin hindi alam ni Joshua yun. Alam ni Joshua yung salita ng Diyos. Pero bakit inutos ng Diyos kay Joshua? Sapagkat alam ng Diyos, maraming mga tao na nakikinig sa Diyos, nakikinig sa salita ng Diyos, pero ayaw ipamuhay yung salita, ayaw ipamuhay yung aral. Tandaan natin mga kapatid, mapapatunayan lang ikaw totoong Kristiyano kung pinamumuhay mo yung aral ng Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, kaya nga sabi ng Panginoon, makikilala mo yung tao sa pamagitan ng bunga. Sapagkat yung bunga na nagmumula sa Diyos, talagang gumagawa ng mabuti. Kaya nga dito natin makikita kung gaano ka-importante na mamuhay bilang isang Kristiyano. Sapagkat alam natin sa buhay na ito, maraming Kristiyano na hindi na namumuhay sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi dito, pag sinabi nating mamuhay, kailangan yung isip natin, yung salita natin, yung gawa natin, nakaayon lang sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, sabi dito, mamuhay sa gawang mabuti. Sapagkat alam natin, maraming mga Kristiyano hindi na gumagawa ng mabuti. Maraming mga Kristiyano talagang ang priority nila sa buhay nila yung sarili lang nila. Tandaan natin, kaya nga tayo tinawag tagasunod ni Kristo. Kailangan sumunod tayo kung ano ang pinapagawa ng Diyos. Kung ano ang ginagawa ni Kristo, dapat sumunod tayo bilang mga tunay na Kristiyano. Kasi tayong mga Kristiyano, pag hindi tayo mamuhay bilang isang Kristiyano, useless lang ang pagtanggap natin kay Kristo. Kaya nga sabi ko nga, ang pagtanggap madaling sabihin, Kristiyano, pero mahirap gawin. Pero pag ginawa mo yan, sinunod mo yung Diyos, tandaan mo, sasamahan ka ng Diyos, tutulungan ka ng Panginoon. Kaya dito, pangatlo, sabi dito, ipamuhay. Mamuhay sa gawang mabuti. Anong sabi dito ni Apostol Pablo dito sa Galatia chapter 6? Ang sabi ng Apostol Pablo dito sa Galatia chapter 6 verse 9, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Anong sabi ng Panginoon? Pag pala tayo gumagawa ng mabuti, hindi lang mapapabuti yung mga tao na ginagawa natin ng mabuti, pati pala tayo, magiging mabuti tayo. May pakinabang tayo sa hinaharap sapagkat gagantimpalaan tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, mapalad yung nagbibigay kontra sa tumatanggap. Bakit? Sapagkat kung ano ang tinanim mo, yun ang aanihin mo. Pag ginawan mo ng mabuti, yung isang tao sa ayaw mo sa gusto, gagawin ka ng mabuti ng Panginoon. Tatanggap ka ng gantimpala. Kaya nga sabi ng Bible, huwag tayong magsawa sa paggawang mabuti kasi gagantimpalaan tayo, makakatanggap tayo ng gantimpala. Hindi lang sa langit, pati dito sa lupa. Gagantimpalaan tayo ng Diyos. Kaya totoo yun eh. Kaya nga mga tao ng mga anak ng Panginoon, talagang nakita mo
sa buhay nila yung gawang mabuti. Hindi sila nagsawa at nakita natin binilis yung buhay nila. Binilis yung pamilya nila. Tinulungan sila ng Panginoon. Kahit anong nangyari sa buhay nila, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Di ba? Nakita mo yung babae sa Acts. Nakalimutan ko lang saan chapter yon, yung babae. Dahil sobra niyang matulungin sa iglesia ng Diyos. Namatay siya. Yung namatay siya, anong nangyari sa kanya? Nanalangin ang iglesia ng Diyos at nabuhay ulit yung babae. Bakit siya nabuhay ulit? Bakit pumayag ang Diyos na mabuhay siya ulit? Sapagkat itong babae na to tumutulong at hindi pinapagamit yung buhay niya sa Diyos. Tandaan natin, pag tayo pinapagamit natin yung buhay natin, yung boses natin, yung lakas natin, yung talento natin, pinapagamit natin sa gawang mabuti, yung talent natin, pinapagamit natin sa Panginoon. Tandaan mo, may gantimpala ka sa Panginoon, kaya huwag kang magsawa, sapagkat yung Diyos hindi sinungaling. Ano man ang sinabi ng Diyos, ay sinabi niya, magkakatotoo yun. Kaya nga sabi na Apostol Pablo, huwag tayong magsawa ng paggawa ng buti sa tamang panahon. Matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Maraming mga tao ngayon, hindi na lumalakad sa kabutihan. Hindi na lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Tinatalikuran na ang Kristiyano, yung pamumuhay Kristiyano. Ang nasa kanya na lang yung pangalang Kristiyano, pero yung pamumuhay wala na. Kaya nga sabi ng Panginoon dito sa Hebrew chapter 13, verse 16, sabi nito, at huwag nating kalimutan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba dahil sa ganitong uri ng handog ay kalugod-lugod sa Panginoon. Pag tayo pala gumagawa tayo ng mabuti, tumutulong tayo sa kapwa-tao natin, ang sabi ng Panginoon, kalungkot-lungkot ba sa Diyos? Hindi. Kalugod-lugod sa Diyos. At tandaan natin, pag ang Diyos malugod sa tao, pinagpapala niya ang tao. Si tawag nito, si Daniel, nalugod ang Diyos sa kay Daniel. Anong ginawa kay Daniel? Ginawa siyang tagapagpayo ng hari. Ang Diyos nalugod kay Daniel. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Yung pinakain siya sa leon, iningatan siya ng Diyos. Bakit? Nalugod ang Diyos sa buhay ni Daniel. Ganon din sa lahat na nakasulat na mga unang mga tao sa unang panahon, talagang kinalugdan ng Panginoon. Ano nangyari sa kanila? Talagang pinagpala ng Diyos. Tandaan natin, tayo naglilingkod sa Panginoon hindi dahil sa pagpapala. Pero pag tayo naglingkod ng tama sa ayaw sa gusto natin, pagpapalain tayo ng Diyos. Tandaan nyo yan. Sapagkat gagantimpalaan tayo ng Panginoon. Sabi niya yan, hindi nagsisinungaling ang Diyos. At ako'y naniniwala dyan sa salita ng Diyos. Sapagkat ang Diyos kailanman hindi siya nagsisinungaling. Sabi nga niya, ang hindi kayang gawin ng Panginoon yung magsinungaling siya. Sapagkat siya'y tapat na Diyos. Anuman ang ipinangako niya, tutuparin niya. Pag sinabi niya, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti kaysa tamang panahon, tatanggap tayo ng gantimpala. Asahan natin, magpapalain tayo ng Panginoon. Kaya nga, salamat tayo sa Panginoon. Sapagkat yung Diyos natin matapat. Kaya pag ikaw, mamuhay ka talaga ng tunay na Kristiyano, mamuhay ka talaga bilang tunay na Kristiyano, talagang mararanasan mo yung kabutihan ng Panginoon at lalago yung pananampalataya mo. Maraming mga tao kaya hindi sila lumalago sapagkat ayaw nilang mamuhay, ayaw nilang sumunod sa kalooban ng Panginoon, kaya hindi sila lumalago. Kaya pag sila tumawag sa Diyos, ang Diyos hindi nakikinig. Pag sila humingi sa Diyos, ang Diyos hindi sila binibigyan. Kasi bakit? Bakit? Sapagkat hindi tama yung buhay nila. Kasi ang binibigyan ng Diyos yung mga tama ang buhay. Kung gusto mong pagpalain ka ng Diyos, kung gusto mong bigyan ka ng Diyos, mamuhay ka ng tama. Tandaan mo, mamuhay ka ng tama sapagkat ang pinagpapala ng Panginoon,
yung mga taong namumuhay ng tama, yung ginagantipalaan ng Diyos, yung mga taong namumuhay ng tama. Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 6 verse 10, ang ambi dito, makatarungan ng Diyos at hindi niya magagawang kalimutan ng inyong mabubuting gawa at ang mga pagmamahal na pinapakita ninyo sa Kanya at patuloy na pinapakita sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa na pinabanal ng Diyos. Tandaan natin, lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, hindi kinakalimutan ng Diyos, lalong-lalo na yung ginagawa natin sa kapwa nating Kristiyano, sa kapwa nating kapatid sa pananampalataya, lalong-lalo na yan, hindi kinakalimutan ng Diyos yan. Tandaan natin mga kapatid, ang Diyos natin hindi sinungaling, sapagkat ang Diyos natin, anuman ang sinabi niya, gagawin niya yun. Kaya salamat sa Panginoon sa salita niya sa gabing ito. Dapat tandaan natin, kung gusto nating mamuhay talaga ng totoong Kristiyano, dapat ang yung isip natin, ituon natin sa Diyos. Kung gusto talaga tayong mamuhay bilang totoong Kristiyano, yung salita ng Diyos, ating ipamuhay. Huwag nating hayaan na lumabas yun, maging tulad tayo kay Joshua, na bagamat alam niya na yung aral na yun, parati pa rin niyang binabasa, pinapractice para maging ipamuhay niya. Sapagkat hindi importante kung alam mo, ay importante yung alam mo na pinamumuhay mo katulad ni Joshua. Pangatlo, sabi niya, mamuhay tayo sa gawang mabuti. Sapagkat pag ikaw mamuhay sa gawang mabuti, mapapatunayan mo ang Diyos talaga ay nasa iyo, sapagkat ang Diyos ay mabuti. Kaya nga sabi nga ng Diyos, kapag ikaw mabuti ka, matutuwa ang Diyos sapagkat ang Diyos mabuti. Pag ikaw, tawag nito, namumuhay ka sa salita ng Diyos, matutuwa sa iyo si Jesus sapagkat yung nandito siya, namuhay siya sa salita ng kanyang Ama. Bagamat Diyos na siya, pero pinakita ni Jesus, talagang namuhay siya sa salita ng Diyos. Kaya minahal siya ng Ama. At ngayon, nandun na siya sa trono ng Diyos at siya na ngayon yung namamagitan sa atin. Kaya huwag nating kalimutan, huwag nating sayangin yung buhay natin. Bilang buhay tayo ngayon, mamuhay tayo na bilang totoong Kristiyano. Sabi nga ni Kristo, kung mananampalataya ka pero ayaw mo na may pamuhay yung salita na sayang lang yung pananampalataya mo. Sayang lang yung pagtanggap mo kay Kristo. Sayang lang yung mga salita na binigay sa iyo ng Panginoon. Sayang lang yung pangako ng Diyos sa atin kung hindi natin ipinamumuhay yung salita natin, salita ng Diyos at hindi tayo magiging kabilang sa iglesia ng Diyos na tinayo niya sa ibabaw ng bato. Kaya purihin ang Panginoon sa gabing ito. Sana napagpala kayong lahat sa salita ng Panginoon at manalangin tayo. Dakila naming Amang Diyos, salamat Panginoon sa iyong salita, Panginoon. Salamat Panginoon sa iyong pangako, Panginoon, pag kami mamumuhay ng tama sa iyo, Panginoon, talagang gagantimpalaan mo po kami. Sapagkat Lord, talagang ikaw ay tapat. Sabi mo nga, lahat ng ginagawa namin ay hindi ka nakakalimot, Panginoon. Kaya Lord, patuloy kang maghari sa buhay namin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na matulad kami kay Joshua, Panginoon, na bagamat alam niya na yung salita mo, Panginoon, pero patuloy pa rin niyang binulay-bulay hanggang matupad niya, Panginoon. Kaya nga nagtagumpay yung buhay niya, Panginoon. Kaya salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong salita, Panginoon, na talagang nagpapalaya at nagbibigay tagumpay sa amin. At Lord, pagpalain mo lahat ng mga anak mo sa gabing ito na nakinig sa iyong salita, Panginoon. At alam ko, Panginoon, itong salita mo, Panginoon, ay magiging kapangyarihan ito sa bawat buhay namin, Panginoon. At alam ko, Panginoon, tutulungan mo po kami na yung salita mo na aming narinig sa gabing ito ay magiging rema ito sa bawat buhay namin. Sa iyo lamang ang papuri, Panginoon, at salamat sa iyong kabutihan, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord, manalangin tayo.
Dakila naming Amang Diyos sa gabing ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, na binigay sa amin sa gabing ito, Panginoon. At salamat sa buhay ng mga anak mo sa gabing ito, Lord. Lord, dinataas ko lahat ng mga anak mo, Panginoon, na nandito ngayon sa online, Panginoon. Lord, patuloy mo silang tulungan. Patuloy mo silang tulungan, Panginoon, sa araw-araw ng buhay nila, lalong-lalo na yung mga salita na galing sa iyo, na narinig nila, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, sila na maging rema yun sa buhay nila, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, na hindi lang sila maging Kristiyano sa salita, kundi Kristiyano sa gawa. Hindi lamang sila, kundi kaming lahat, Panginoon, na nakarinig sa iyong salita, Lord. Pagpalain mo lahat ng mga anak mo, Panginoon, na nakakarinig sa iyong salita, Panginoon. Ganun din, Panginoon, itinataas ko lahat ng mga anak mo, Panginoon, na may mga problema, Panginoon. Problema sa salapi, problema sa trabaho, problema sa pamilya, Panginoon. Ang problema, Panginoon, na dinadanasan nila, Panginoon, mga pagsubok sa buhay, pagsubok sa kanilang kalusugan, pagsubok sa kanila sa buhay nila, Panginoon. Lord, tinataas ko silang lahat, Panginoon. Lord, tulungan mo sila sa lahat ng dinadanas nila sa buhay, Panginoon. Sapagkat wala po kaming ibang tinatakbuhan, kundi ikaw lamang, Lord Jesus. Wala po kami, Lord Jesus, kung wala ikaw, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang aming gabay. Ikaw, Panginoon, ang aming tagumpay, Panginoon, at ikaw ang aming tagapagligtas. Iligtas mo, Panginoon, yung mga anak mo, Panginoon, na sa gitna ng mga problema, Panginoon. Iligtas mo, Panginoon, yung mga anak mo, Panginoon, na sa gitna ng karamdaman, Panginoon. Iligtas mo, Panginoon, yung mga anak mo na nasa kalagayan, Panginoon, sa kanilang financial problem, Panginoon. Lord, iligtas mo sila, Panginoon. Lord, sapagkat ikaw yung Diyos na mayaman, Panginoon. At sabi mo nga, nagpakahirap ka dito sa mundo para kami yumaman, Panginoon. Lord, hinihiling namin, Panginoon, mapagpalain mo ang bawat buhay ng mga anak mo. Pagpapalang spiritual, pagpapalang pinansyal, pagpapalang physical sa kanilang pangangatawan, Panginoon. Salamat, Lord. Pagpalain mo lahat ng mga anak mo, Panginoon. Tinataas ko sa gabing ito, Panginoon, ang aming mga pastor, Panginoon, sa Word of Faith Ministry, Panginoon. Tinataas ko si Pastor Ning, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ng buhay ni Pastor Ning. Patuloy mo siyang ingatan, patuloy mo siyang, Panginoon, pagalingin sa kanyang nararamdaman, sa lahat ng sa kanyang katawan, at patuloy mo siyang gabayan at patubayan, Lord, sa pagiging pastor niya, Panginoon, sa San Pedro, Panginoon. Ganon din ang kanyang asawa na si Ate Wing, Lord. Patuloy mo siyang ingatan, pagpalain mo kanyang buhay, patuloy mo siyang, Panginoon, gabayan at tulungan, Panginoon, sa lahat ng pangangailangan niya, Panginoon, at sa lahat ng mga gusto niya sa buhay, Lord. Ikaw po ang magbigay, Panginoon. Ganon din tinataas ko si Pastor Romy, Panginoon, at si Sister Pani, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming pastor, Panginoon, na si Pastor Romy, Panginoon. Patuloy mo siyang gabayan, patuloy mo siyang tulungan, patuloy mo siyang i-guide, Panginoon, sa lahat niyang gawain para sa iyo, Panginoon. Lord, pagpalain mo kanyang pamilya, pagpalain mo sa Pani, at patuloy mo pagalingin si Sister Pani sa lahat ng mga nararamdaman sa katawan, Panginoon. At Lord, patuloy mong i-bless, patuloy mong pagpalain ng Iglesia ng Alaminos, Panginoon. Lahat ng manggagawa, Lord, tinataas ko sa iyong harapan, Panginoon, sa Alaminos, Lord. Pagpalain mo sila, patatagin mo sila, at palaguin mo sila sa iyong salita. Ganon din ang lahat ng mga member, Panginoon, ng Alaminos, Panginoon. Ingatan mo sila, Panginoon, lahat, Panginoon. Ganon din tinataas ko sa San Pedro, Lord. Patuloy mo silang ingatan, Panginoon. Yung mga manggagawa mo sa San Pedro, yung mga apat ng mga ngaral doon, patuloy mo i-bless sila, Panginoon. Patuloy mo silang ingatan, kanilang mga pamilya, i-bless mo, Panginoon. Ganon din ang buong kawan, Panginoon, sa San Pedro. Ikaw, Panginoon, ang mag-bless, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang mag-ingat, at patuloy mo silang palaguin sa iyong salita, Panginoon. Ganon din tinataas ko ang buong Manila, Panginoon, Word of Faith Manila, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga musician namin, mga song leader namin, Panginoon, mga ngaral namin, katulad nila Brother Romano, Panginoon. Tinataas ko rin, Panginoon, sila Joy, Panginoon, sila One, sila Titit, sila Lady, sila Paulo, Panginoon, sila Pastor Gisli. Patuloy mo pagpalain sila, patuloy mo silang ingatan, sila Bibirina, Panginoon, patuloy mong gabayan silang lahat, Panginoon, at patuloy sila pagpalain, Panginoon. Ganun din tinataas ko sila Kirin, Panginoon, sila Brian, ang kanyang buong pamilya, Panginoon, nasa New
kalusilan, Lord. Pagpalain mo sila, Panginoon. Patuloy mo silang gabayan, Lord. Patuloy mo silang tulungan sa bawat problema na nararanasan nila. At alam ko, hindi mo sila pababayaan, kundi ingatan mo ang kanilang buhay. Ganun din, Panginoon. Tinataas ko sila RJ, sila Jonah, Panginoon, ang kanyang anak, Panginoon. Patuloy mo silang i-bless doon sa Qatar. Patuloy mo silang pagpalain. Patuloy mo silang ingatan, Panginoon. Ganun din sila Sister Che, sila at Brother Alex, Panginoon, ang kanyang mga anak, kanyang buong pamilya, Lord. Ingatan mo silang lahat, Panginoon. At patuloy mo silang gabayan sa araw-araw ng kanilang buhay, Panginoon. Ganun din tinataas ko sila RJ, ay sila Jen, sila Jake, Panginoon. Ganun din ang kanyang baby sa Diyan, Lord. Patuloy mo silang ingatan, patuloy mo silang i-bless, Panginoon. Patuloy mo gamitin, Panginoon, si Jake, Panginoon. Lord, bilang siya na ngayon, Panginoon, na maging siya na yung youth president namin, Panginoon, sa mga kabataan, Panginoon. Lord, ikaw lang, Panginoon, magpagpala, Panginoon, kay Jake, Panginoon, ano man ang mga pangarap niya sa buhay, samahan mo siya, Panginoon, at patuloy mo siyang gamitin, Panginoon, at patuloy mo siyang gabayan, Panginoon, sa lahat ng Panginoong gawain, Panginoon, lalo-lalo na yung gawain na nasa puso niya, Panginoon, yung paglilingkod niya sa Panginoon, paglilingkod niya sa iyo, Panginoon, pagpalain mo siya, Panginoon. Ganun din si Sister Jane, Panginoon, ang kanyang pagbubuntis, ingatan mo, Panginoon, silang dalawa ni baby, Panginoon, patuloy mo silang i-bless, Panginoon, patuloy mong gamitin si Jane, Panginoon, para sa iyong iglesia, Panginoon. Ganun din, Panginoon, tinataas mo sila, Brother Romano, sila Sister Ruth, ang kanyang buong pamilya, ang kanyang mga anak. Lord, patuloy mo silang ingatan, patuloy mo silang tulungan, patuloy mo pagpalain si Brother Romano, Panginoon. Ganun din si Sister Ruth, Panginoon, sa kanyang pagsusum leader, Panginoon, Lord. Ganun din sa nararanasan niya, Panginoon. Alam ko, pagsubok lang po, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon. At alam ko, Panginoon, hindi mo siya pababayaan. Patuloy mo siyang pagalingin. Patuloy mo ibalik yung kalakasan niya. Patuloy mo ibalik, Panginoon, yung kalusugan ng kanyang katawan sa pangalan ni Kristo Jesus. Salamat, Panginoon, sa lahat namin mga kapatiran sa Word of Faith Manila. Pagpalain mo silang lahat. Sila Brother Awing, Panginoon. Sila Sister Ana, Panginoon. Lahat, Panginoon, nakasama namin sa Word of Faith, Panginoon. Alam ko, Panginoon, kilala mo silang lahat, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na yung mga anak mo, Panginoon, ay hindi mo pababayaan, Panginoon. Hindi mo sila pababayaan. Salamat sa bawat buhay nila, Panginoon. Tinataas ko silang lahat, Panginoon, sa iyong harapan. Pagpalain mo silang lahat, Panginoon, at gabayan mo silang lahat hanggang sa iyong pagdating. Salamat, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Ay ikaw na rin bahala sa akin at sa buong pamilya ko na, Panginoon, sa buong pamilya, Panginoon. Ikaw na bahala sa aming lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Panginoon. Talagang maraming salamat, Panginoon. Sapagkat kung wala ikaw, Panginoon, wala kami ngayon dito, Panginoon. Pero dahil ikaw, Panginoon, talagang kumikilos sa aming buhay, Panginoon, sa iyo lamang ang papuri, sa iyo lamang ang kawalhatian, Panginoon. Sapagkat lahat kung nagagawa namin tama, Panginoon, nagagawa namin ito, Panginoon. Dahil, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang gumagabay sa amin. Kaya wala sa amin ang papuri, kundi sa iyo lamang, Panginoon, magpakailaman. Maraming salamat sa iyo, dakila naming Amang Diyos. Salamat sa iyo, Lord Jesus. Salamat sa Banal na Espiritu Santo, Panginoon, na pinagkaloob mo sa aming lahat, Panginoon. Pinapasalamatan namin ito lahat at pinabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Pastor Lord, panalangin natin si Sister Joy. Lord, tinataas ko si Sister Joy, Panginoon, sa kanyang ubo, Panginoon, at saka sinus, Panginoon. Alam ko, Panginoon, wala man na imposible sa iyo, Panginoon. Ipuin mo sa gabing ito, Panginoon, ang kanyang ilong, Panginoon, ang kanyang sinus, Panginoon. Ipuin mo, Panginoon, ang kanyang bibig, Panginoon, ang kanyang lalamunan, Panginoon, dahil sa kanyang ubo, Panginoon. Lord, ikaw ang dakila namin manggagamot, Panginoon. Lord, pagalingin mo siya, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa kanyang kagalingan sa pangalan ni Kristo Jesus. At sinasaway ko lahat ng gawa ng kaaway sa katawan ni Sister Joy sa oras na ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Ikaw demonyo sa ubo, ikaw demonyo sa sinusitis, inuutusan kitang lumayas ka
sa katawan ni Joy sa pangalan ni Kristo Jesus. At lahat ng gawa mo sinisira ko sa pangalan ni Kristo Jesus. At inaangkin namin ang kagalingan at kinakalagan namin ang kagalingan sa buhay ni Sister Joy. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. God. Ano pa? Ganun din, tinataas ko, Panginoon, sa oras na ito, si Ewin, Panginoon, anak ni Sister Carrie, Lord. Lord, patuloy mong pagalingin, Panginoon, sa kayang naranasang upo, Panginoon, dahil sa lubog ng panahon nila doon sa New Zealand, Panginoon. Lord, ingatan mo si Ewin, Panginoon. Ingatan mo mga magkakapatid na ito, Panginoon, mga anak nila, ni Sister Brian, nila, ni Brother Brian, ni Sister Karen, Panginoon. Lord, hinihiling ko sa iyo, Panginoon, ipuhin mo, Panginoon, ang sakit, Panginoon, ni Ewin, Panginoon, at ito'y pagalingin mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kagalingan sa pangalan ni Kristo Jesus. O demonyo, sa sakit, sa ubo, sa sipon, na kay Ewin, inuutusan kitang lumayas ka sa katawan ni Ewin sa oras na ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, lumayas ka at iwinawasak ko lahat ng gawa mo sa pangalan ni Kristo Jesus. At kinakalagan namin at inaangkin namin ang kagalingan ni Ewin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Salamat, Lord Jesus, sa lahat, Panginoon, na ginagawa mo sa iyong mga anak, Panginoon, sa iyong papuri. Hallelujah, manalangin tayo sa tithes and offering. Dakila namin ang Diyos, nandito naman po kami, Panginoon, sa pagbibigay sa iyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, lahat ng binibigay namin sa iyo, Panginoon, ay hindi mo kinakalimutan, Panginoon. Sabi mo nga, lahat ng gawa naming mabuti, Panginoon, ay hindi mo kinakalimutan, Panginoon. Lord, pagpalain mo lahat ng mga anak mo, Panginoon, sa gabing ito na magbibigay, Panginoon. Kung yung mga hindi nakapagbigay, pagpalain mo rin sila, Panginoon, para sa sunod makapagbigay sila, Panginoon. Pagkat Lord, lahat ng binibigay namin sa iyo, Panginoon, hindi yan para sa tao, kundi para sa iyong gawain, para sa iyong kalawalatian, para sa iyong iglesia, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa tithes na ito, Panginoon, na ito'y maging pagpapala sa iyong mga anak, Panginoon, na nagbibigay. Pagpalain mo ang kanilang buhay, pagpalain mo ang kanilang pamilya, pagpalain mo ang kanilang trabaho, pagpalain mo ang kanilang negosyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lahat ng papuri, Panginoon, lahat ng kalawalatian sa iyo lamang, nakila namin, Panginoon. At sa iyo lamang, Lord Jesus. Salamat talaga, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Sapagkat, Panginoon, kung wala ikaw, Panginoon, hindi po namin ito talaga magagawa ng tama, Panginoon. Maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. Na sinamahan mo po kaming lahat, Panginoon. Alam namin, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, ay pinagpala mo na po kami lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa aming paghiwalay-walay, Panginoon, sa online, Panginoon. Alam namin, maghiwalay-walay kami sa online, pero sa iyong harapan, Panginoon, ay hindi kami maghiwalay-walay, Panginoon. Sapagkat iisa lang ang aming damdamin, iisa lang ang aming layunin, na ikaw'y papurihan, na ikaw'y dakilain, na ikaw parangalan, Panginoon, sa bawat buhay namin. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Lord, sa gabing ito, sa aming pagtatapos, Panginoon, ingatan mo po kaming lahat sa aming pagtulog, sa aming pag-uwi, kung yung mga hindi pa nakauwi, ingatan
silang lahat. Ingatan mo lahat, Panginoon, ng mga anak mo sa gabing ito. Ganun din yung mga anak mo, Panginoon, na sa labas ng bansa, Panginoon. Kagaya ng mga kapatid namin sa Siman, kagaya nila Paulo, nila Brother Alex, Panginoon. Lahat ng mga kapitira namin na sa overseas, Panginoon, na nakatira, Panginoon, at nagtatrabaho. Ingatan mo po kaming lahat, pati na lahat, Panginoon, ng mga kapatiran ko dito sa Pilipinas at sa World of Faith, Panginoon. Ingatan mo po kami sa gabing ito, Panginoon. Ang iyong pagpapala, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig, ang iyong kapayapaan sa aming lahat sa gabing ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Magandang gabi po sa inyo lahat. God bless you all.